What's up mga idols? By request, napakadami pong nagsasabi sa atin na pwede ba nating ma-test ride itong napakagandang sporty scooter ng Pecon Solid Corporation, ang FKM Motorcycle Pyro 175. Ayan again mga idols, nakahiram po tayo sa FKM Motorcycle para po sa review ng actual unit na to. At yung color na napili natin, yung color white na glossy ang kanyang paint finish. Mga idols, samahan niyo ako at ibibigay ko sa inyo ang naging performance ito, starting from the engine power, yung kanyang braking power at yung top performance nito mga idols. Plus na rin yung kanyang pinaka top speed, di ba? What's up mga idol? Nandito tayo ngayon sa Dagupan City at ito, bibigay ko naman sa inyo ang ating test review or actual unit test natin sa bike na to. Ito po ang bagong 175 from FKM Motorcycle Philippines Pyro 175 mga idol. At syempre, napakaganda naman ng ating naging experience para dito. From Manila to Pangasinan, nakakuha tayo ng almost 500 km na natakbo para dito. And so far, hindi naman tayo binigo ng bagong scooter na to from FKM Motorcycle mga idol. Isa sa nagustuhan ko rito, yung handling ng kanyang suspension. Kahit malayo man yung pinuntahan natin at medyo may nadaanan tayong maraming unpaved road o mga medyo bako-bakong kalsada, no? Nagustuhan pa rin natin yung kanyang suspension. Hindi siya matagtag at marami na rin tayo nagamit ng mga famous brand dito, ng mga Japanese brand, at napil natin medyo okay ang naging natin dito, handling. So yun mga idols yung ating magiging review dito at samahan niyo akong umibot dito po sa Dagupan City, Pangasinan para ipakita sa inyo kung gaano kaganda ang magiging and mga idols, siyempre gusto ko munang sagutin yung mga katanungan ninyo. Ang Pecon Solid Corporation po ay Singaporean company ng mga units na to ay galing pa po ng China at dito po ina-assemble sa kanilang factory sa San Simon, Pampanga. Kung tatanungin naman po nyo ang kanilang after sales or yung mga parts, kompleto po yan sa mga parts, kaya wag po kayo mag-worry about the replacement kung nagkaroon ng problema yan. So pwede kayong umorder sa kanila. At dito po tayo pumunta sa Dagupan City. Yan, mamasyal po tayo dito sa kanilang famous na tourist spot, ang Tondaligan Beach Park. So pag pumunta po kayo dito, talagang mag-enjoy kayo dahil maganda yung lugar, malinis, at syempre marami din kayong magiging activity dito. At napansin ko rin mga idols, madami pong lumapit sa atin at nagtanong kung ano po yung dala nating scooter. Kala kasi nila sa unang tingin, alam nyo na, may brand na kamukha to, ano? Pero syempre, iba rin kasi ang pormahan nitong ating FKM 175 na Pyro, no? Kita naman yung kanyang headlight, talagang lakas din ng datingan at very sporty, aggressive nung kanyang front face. Mga idols, itong ating FKM Pyro 175, ang laging tinatanong nila sa atin about the engine, yung makina nito. Kasi nga 175cc to at naka air cool, plus ito po ay single overhead camshaft at 2 valves. Kamusta daw po ang kanyang performance, yung kanyang power? Sa akin mga idols, sa personal view ko lang ito, napaka-gentle nung kanyang makina. Sa start, from the start, habang tatakbo tayo, again, meron siyang push, no? Makipipil mo talaga na gentle lang, smooth lang yung takbo niya. And pagdating sa middle, medyo na tumatakbo na ng medyo 60, 70, 80. Makikita mo talagang may hatak din yung kanyang engine para dito. At kagandahan dyan, syempre, complement na rin yung mga suspension at chassis nito. Talagang na-enjoy natin yung rides natin para dito. And balikan po natin yung pinaka specs ng ating engine, yung ating puso. Yan po ay may total displacement ng 175cc, 4-stroke, single cylinder, single overhead camshaft, air cooling, 2 valves, electronic fuel injection na rin to, CVT belt at automatic to. Kaya mga idols, pagdating sa kanyang max power 11.13 HP at 8,000 RPM at maximum torque naman na 11 Nm at 6,000 RPM. At nang sinukat po natin yung top speed ito, ang nakaya po lang natin ay 105 km/h. So sa lugar po na talagang walang sasakyan, talagang sinagad natin yan. 105 yung naging total natin. Yung atin naman chassis front suspension, maganda po, conventional yan, telescopic forks, dual shocks naman sa ating likuran. At nasubukan din natin to na meron tayong passenger or OBR natin kasama natin. Kahit medyo uphill yung ating daanan, malakas na rin yung ating engine na to. Pero syempre yung ating stopping power, magugulat kayo dahil malaki din yung ating disc brake, 240mm na sukat at meron niyang 2-piston caliper. Ito po ay walang equipped na ABS, ano? So yan po ay naka-hydraulic disc
Sa likod, ganun din, 220mm disc with 2 piston caliper din. So, dahil parehong disc brake, yung ating harap at likod, nag-complement na rin yung 2-pot piston natin, kaya malakas din po ang ating stopping power dito. Mga idols, ito namang ating pinaka wheels. Yan po, napaka-sporty ng datingan. Alloy to, 6-spoke yung kanyang design. 180 by 14 inch tubeless yung ating harapan. At 120/70 by 14 inch yung ating lamang likuran. Same tubeless yan. At yung brand nga po nito, okay naman yung grip ng gulong, ano? So nasubukan natin to kahit medyo mabuhangin, okay lang din, hindi siya masyado nag-overspin, sakto-sakto lang din. Yung kapit niya sa asfalto, okay din po. At yung wheelbase naman nito, 1,350mm ang kanyang sukat, kaya medyo may kalakihan din, malapad tong ating scooter na to. Sa ground clearance naman, 150mm, even kahit meron tayong passenger, sakto lang po yung ating ground clearance na yan. At ang total weight naman ito ay 124 kilograms. At yung bigat na yan, perfect na yan, lalo kung nasa highway tayo at yung takbo natin nasa 100 plus na rin. Hindi din tayo masyadong magwiwiggle dyan. At nagustuhan ko rin yung upuan nito, talagang makapal yung phone. At ang seat height nito ay 780mm. So ayan mga idols, subukan naman natin yung seat height nito. So akong height ko po, sukat ko ay 5'6". So magiging riding position natin dito mga idols. Ayan, pakita natin sa inyo. Yung flat-footed po tayo dito. So 5'6" po ang height ko mga idol. At sakto-sakto lang yung ating motor na to. Kung ang height ninyo 5'3", 5'4", 5'5", I don't think magkakaproblema kayo. Very comfortable kayo makapag-ride dito. At sa atin namang upuan, sa ilalim niyan, pag binuksan nyo, meron tayong large luggage compartment. So marami tayong ilalagay ng mga essential natin, yung mga gamit natin. Sinubukan ko yung ating full face helmet na XL yung size, hindi po talaga natin may isara. Pero yung mga gamit nating dala, gaya ng ating tubig, yung ating mini bag, at iba pa, talagang may space pa, no? So malaki po yung compartment, perfect yan. Pag mga malayo rides natin, marami tayong madadala. Yung ating namang key ignition, syempre meron din yung lock. At makita naman nyo, very good din yung ating pinakasusian dito, no? Matibay siyang tignan. At katabi na rin yung bukasan ng ating pinaka-fuel at yung ating upuan. At mga idols, yung ating fuel capacity para dito, 8.2 liters. So yan yung kagandahan at marami tayo may kakargang gas dito. Fuel consumption, 45 km per liter. At maabot mo yung mileage na yan pag yung takbo mo, sakto lang, yung mga nasa 60 to 70 ka lang. Kasi ako mga idols, ang takbuhan natin minsan 90 average or 80, no? So nasa 40 kpl yung ating average na mileage natin dito. And i-check naman natin yung handlebar. Napakasimple lang din ng mga switches and buttons nito. Sa left side, nandyan yung ating sa menu. At sa high and low beam, plus yung ating signal indicator at busina natin. Para naman sa ating right handlebar, at dito medyo okay din naman yung lambot ng ating mga brake lever dyan. Meron din tong kill switch mga idol, no? So maganda yan para mapatay natin yung makina. At meron tong headlight switch. So pwede nating i-off din yung ating headlight. Hindi lang siya laging naka-automatic headlight on. So yan po ang ating pinaka-dashboard naman. Colored itong ating instrument display. So makikita mo dyan lahat ng information. Meron tayong clock doon sa ibabaw, temperature, speedometer, yung ating fuel gauge. Makikita mo dyan, colored yung fuel gauge nya. So malalaman mo kung konti na lang yung inyong gasolina. At mga idol, syempre pa, yung kanyang signal indicator, iwala yan, left and right. At yung RPM nya, meron din sa left at meron din sa right. So makikita mo yung takbuhan natin dyan. Ito naman po yung ating actual exhaust sound. So, at maririnig mo yung kanyang pinaka-sound. Kasi nga, ito naman ay walang smart motor generator, yung parang quiet na makina, no? So ito po kasi ay medyo may kalakasan din yung tunog ng ating engine dito. So yan po mga idols, yung ating namang headlight talagang napaka-forma, napaka-sporty ng ating front headlight. Kita nyo yung pinakakilay niya doon, yung kanyang daytime running light dyan. Yan po yung lagi napapansin ng mga nakikita nating mga idols natin, ano. Sobrang nagugustuhan nila tong formahan ng pinaka-front face. Ang pinaka-nagustuhan ko rito mga idols, yung kanyang headlight. Napakalakas po talaga dahil meron tayong projector headlight. So 4 na ilaw yan, high and low beam. Actually, pag tayo nakatumatakbo lang sa highway, no, naka-low beam lang tayo, pero minsan iniilawan pa tayo ng kasalubong natin kasi para nasisinagan pa sila sa sobrang lakas ng kanyang mismong headlight. At syempre yung taillight natin, yan din po ay naka
LED rin, pati yung ating mga signal light dyan. So very visible tayo sa mga nakasunod sa atin, especially sa gabi natin na rides. And mga idols, tayo po umikot dito sa Dagupan City at napil natin talagang ang ganda rin ng performance talaga. Very gentle ng kanyang makina at talagang may palo din talaga yung kanyang lakas. Sa ating presyo, very reasonable price, 89,800, affordable yan. At sa ating naman down payment, 10,000 yung minimum down payment ito. At sa ating 36 months, 4,570 pesos. Sa mga kasa po o dealers na inyong pupuntahan, magkakaiba po yung price range nila dyan. So hindi po pare-pareho ang kanilang mga installment. And mga idols, syempre pa sa traffic, madali siyang i-maneuver, madali siyang isingit. Pag sakto yung space, talagang masasabi ko na okay itong scooter na to. Madali siyang gamitin, abot natin kasi nga dahil sa ating seat height, talagang sakto yung ating pagkakaupo dito. So relax din tayo, comfortable sa mga rider yan. Siyempre pagka naman tayo po ay tatakbo na, and sabi ko nga sa inyo, very gentle yung kanyang makina, yung power. And pagka gusto mong humataw or gusto mong tumakbo na mas mabilis, may bubuga rin naman po itong ating engine na to. Dahil kahit na po ito ay 2 valves o air cooling, wala akong masabi dito. Sabi ko nga, ito maganda to sa mga nag-ninegosyo or gusto nilang gamitin na pang trabaho to, pang commute, pang daily service niyo or pang grab, no? At sabi ko nga sa inyo mga idol, wag na kayo mag-worry about the after sales or mga parts nito. Available yan kasi po ito po ay ina-assemble nila parts by parts dito po sa kanilang planta sa Pampanga, no? So meron pong mga available parts yan, i-request nyo lang sa kanila, pa-order lang kayo, meron na yung kayong kapalit niyan o replacement. Yan po yung kagandahan dito. Siyempre kung gusto nyo bumili, may mga dealers na rin all over Luzon, meron na rin sa Visayas, San Mindanao. So sana dumami pa yung kanilang mga dealers, no? Yung mga pwedeng magbenta nito para mas madali po nating mabili at madali rin tayo maka-order ng mga parts nito. Yan po yung ating naging final review rito mga idols. Overall, sulit to para sa very affordable price na 89,800. Aba mga idols, maporma na, takaw pansin na, no? At hindi lang yan, perfect na rin yung kanyang suspension. Nagusto ko talaga yung suspension nito kasi may mga ginamit din tayo na 125cc. Grabe yung sakit ng kamay natin pagkagamit natin sa mga model na yun kasi nga matagtag. Ito hindi ko naramdaman yan dahil ginamit natin to from Manila to Pangasinan, hindi sumakit yung kamay natin. So para sa akin, perfect na rin yun, di ba? Kasi nga mura na to, diba? Perfect din yung kanyang formahan at hindi rin ganun kahirap i-maniobra, no? Pagdating sa mga traffic. Yan po. Sana nagustuhan nyo yung ating video mga idols. Pakishare to sa inyong mga tropa at mag-leave po kayo ng comment kung gusto nyo bumili nito. Check out nyo yung FK Motorcycle website. Nandyan po yung mga branches na kanilang available para sa mga store na pwede nyo pong puntahan. At mga idols, huwag nyo kalimutang i-follow ako sa ating FB page at subscribe sa ating YouTube channel. Shoutout po sa inyong lahat at ride safe po.